Yuji Itadori versus Divine General Mahoraga. Mangyayari na nga bang matchup na ito since hindi nga natapos ang laban nila ni Dabura, which means buhay pa si Mahoraga at may kailangang pumatay sa kanya ngayon. Babalik na din itong si Dabura sa Simuria after niyang makuha ang Black Rope na babasag at sisira sa curse na inilagay ng Diskuntan Chief sa kanya at sa kanyang kapatid. Along with this ay ang master plan at ang pinakakumpletong plano ni Yuji at nitong si Maru kung paano nila susolusyonan ang problema ng cursed spirits at cursed energy at ang ritual, ang proseso ng pagtanggal ng pag-eliminate nila sa cursed energy sa buong earth. Dito din natin makikita guys na unti-unti nang pumuputi ang buhok nitong si Yuji na para bang nagiging kapareho na ito ng buhok ng kanyang Gojo Sensei. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 23. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Magsimula tayo guys sa cover page ng chapter na ito na may feature itong si Yuji Itadori at itong si Mahito. For sure, ang reason kung bakit na-feature ang dalawang ito sa chapter cover ay dahil sa naglaban nga sila sa previous chapter na kung saan kinawawa nga nitong si Yuji si Mahito. Pero ang pinaka magbibigay ng atensyon dito sa cover page na ito guys ay ang buhok ni Yuji Itadori. Oo, kung ikukumpara natin ito kay Mahito, medyo distorted ang kulay ng kanilang skin ng kung ano pang ibang color sa loob ng chapter cover. Pero malinaw na malinaw, kulay puti ng buhok dito ni Yuji Itadori, which means ito ang official color ng buhok niya ngayon na nangangahulugan guys na even after all this time na hindi siya tumatanda, nag-iiba na pala ang kulay ng buhok niya na para bang nire-resemble na nito ang buhok ng kanyang Gojo Sensei. Now going back to the chapter, makikita natin guys, nagpapatuloy ang brainstorming ng dalawang ito. Especially since binanggit nga ni Yuji sa previous chapter, sa final panels, magkakaroon pa rin ng cursed energy kahit tanggalin nila yon sa Japanese people. Ngayon guys, I will be completely honest with you. Kung babasahin nyo ito normally, talagang napaka-tricky ng pinag-uusapan nila dito. Almost as if paikot-ikot, paulit-ulit pero pabago-bago ng mga detalye. So I will try my best para gawin itong concise pero malinaw pa rin. Ang pinaka-topic nila dito guys is that kahit alisin nila ang cursed energy mula sa mga Japanese, hindi ito mawawala. Sa kadahilanan na oo, kahit daw exclusive ang cursed energy sa mga Japanese people, it's not as if walang cursed energy ang mga foreigners. Ang ibang mga tao overseas. Tulad ng ibang mga tao sa Japan na hindi naman sorcerers na nagli-leak ang kanilang cursed energy, ganun din sa mga tao overseas. The only difference is in terms of amount. Sobrang liit, sobrang konti daw ng amount na nagle-leak na cursed energy sa mga foreign people to the point na hindi yun ganun ka-significant. Masyadong matagal bago ito mag-build up, masyadong konti ang nalilikom para makapag-create ng isang cursed spirit. At kung makakreate daw ito, sobrang hina at sobrang unti. It is just occasionally or sobrang bihira guys na magkaroon ng malakas na cursed spirit. Pero hindi yun imposible. Unlike din ng super hina, super weak na cursed spirit na nabubuo sa Japan, hindi sila basta-basta nabubuo overseas. Pero ang difference nga guys, sa sobrang hina ng cursed energy nila, sa sobrang weak nito, hindi ito nagde-dissipate. Hindi ito basta-basta nagdi-disappear at naiipon lamang ito. Minsan nakakarating pa nga daw ang cursed energy na ito papunta sa Japan at doon nabubuo ang mga cursed spirit. Rason kung bakit. Kahit alisin nila ang cursed energy ng lahat ng tao sa Japan, pwede pa rin magkaroon ng cursed spirit dito dahil yon sa mga people overseas. Rason kung bakit dito na ito papasok guys, kailangan nilang tanggalin ang cursed energy ng buong humanity. Hindi lamang ng Japanese people, ng lahat ng tao sa buong mundo. Nilinaw din dito ni Yuji na oo, although ang pinag-uusapan nila dito ay ang elimination ng cursed energy, pareho naman daw siguro sila ng iniisip ni Maru na literally hindi nila ma-eliminate ang cursed energy. It is just to the point na as much as possible matanggal nila ito. Pero it is impossible na matanggal daw ito ng 100%. Siguradong may matitira pa rin dito na kahit konti. Which means kahit alisin nila ito,
siguradong may matitira pa rin cursed energy at may matitira pa rin cursed spirit. Pero kahit papaano okay lang yon. Dahil sa sobrang konti nun, may hina na cursed spirit lang mabubuo at konting-konti lang talaga sila in numbers. To the point na sa loob ng isang taon, bilang lamang sa daliri kung ilan ang mabubuong cursed spirit na pabor para sa kanila. Especially ngayon na kung i-ratio ang Japanese people sa mga cursed spirit, sobrang dami talaga nito. Sobrang lalakas pa at kokonti lang ang sorcerers. Nabanggit din dito nitong si Maru na since ipinasok na dito ni Yuji ang concept ng pangingialam ng katawan ng ibang tao nang walang consent nila, hindi nila basta-basta aalisan talaga ng cursed energy ang mga meron na ngayon. Especially since, ayon dito kay Yuji, literal na parte daw talaga ng human body, ng human spirit ang cursed energy. Posibleng maapektuhan nila ang metabolism ng human body kapag inalis nila ito basta-basta nang walang kahit na anong adjustments. Ang magiging exceptions lang daw dito ay ang mga may heavenly restrictions tulad ni Maki, tulad nitong si Toji, na parehong alam naman natin guys hindi maaapektuhan ang pag-eliminate ng cursed energy dahil in the very first place, wala sila nun. At ang kapalit pa nun guys, kung walang mga sorcerer, magiging overpowered sila lalo kung wala ng mga sorcerer dahil na-acquire na nga nilang physical gifts at wala ng ibang kokontra sa kanila na may mga cursed energy and techniques. Ginamit din ni Yuji ang logic at ang concept na ito na sa pamamagitan ng pagdi-disregard, sa pamamagitan ng pagsasacrifice ng cursed energy, may na-acquire silang kapalit na nagbibigay nga sa kanila ng mas malakas na body. To further prove the point na talagang parte at significant na parte ng katawan ng human body ang cursed energy. Pero para dito kay Maru, magkakaroon pa rin ng contradiction dahil kung magkakaroon pa ng cursed spirit na mabubuo, mahina man yun na malakas, hindi matutuwa ang mga Lumerians dahil doon. Rason kung bakit dito ito lilinawin ni Yuji. Isa-separate niya kung ano ba talaga ang cursed spirits at kung anong mga Kalians. In-explain ni Yuji kung anong cursed spirits. Simply put, they are evil beings, mga masasamang nilalang, mga masasamang entities na hindi naman daw nila masisisi, especially since cursed energy nang galing sa negative emotions, magbubunga din daw talaga ito ng mga entities na may negative na attributes, dahilan kung bakit mga evil nga sila. Pero tulad ng sinasabi ko sa inyo guys, sineseparate nga ito ni Yuji sa mga Kalians. Sinasabi at binibigyan niya itong stress para i-explain din itong si Maru kung anong pinagkaiba nito sa mga Kalians. Pero idinagdag din itong si Yuji na oo, evil beings ang cursed spirit. Pero not just because may kamuka ang mga cursed spirit na para bang isang cursed spirit din does not mean na evil din ang ibang mga beings na yon. Ginawa niya ditong example si Master Tengen. Ayon dito kay Yuji, there was once a sorcerer na immortal, hindi namamatay. Pero after 500 years, nagiging na siyang mas malapit sa pagiging isang cursed spirit kaysa sa pagiging isang human. Pero kahit na ganun, kahit more of a cursed spirit na siya instead of a human, never siyang gumawa ng masamang bagay. Never siyang naging evil. Never pumasok sa isip niyang gumawa ng masama. Along with it, nandito din ang kanyang big brother na si Choso. Hindi man ito isang complete cursed spirit, isa itong hybrid ng human at ng cursed spirit. Oo, nagkaroon sila ng contradiction na misunderstood nilang isa't isa pero eventually nagkaintindihan din sila. Parang kapareho ng nangyayari ngayon sa Simurians at sa mga humans. Pero ngayon, since talagang ibinibigay at ino-open up na ni Yuji ang tungkol sa kanyang kaalaman, shinare na din ni Maru kung ano talaga ang mga Kalians. To make it simple, simulan natin ito guys sa mga tribes. Alam natin na na-i-explain before na ang mga Kalians hindi inaatake ang mga Lumer, pero inaatake nito ang ibang mga tribes, tulad na lamang ng mga Deskuntan tribes. Dahil daw yon sa pareho ang kulay ng soul ng mga Kalians at ng mga Lumer. Kung paano naman nabubuo ang mga Kalians, maihahalin tulad natin ito sa kung paano din nabubuo ang mga cursed spirit. Mga nagle-leak na cursed energy, nalilikom at bumubuo yon ng isang vessel. Mga vessel na kayang mag-contain ng soul. Hindi man dito makonfirm nitong si Maru na evil daw ang mga Kalians o hindi. Pero since hindi sila inaatake nito, sa kadahilanan na kapareho nga ng kulay ng soul ng mga Lumer ang mga Kalians, siguro hindi naman daw sila completely evil. Kaya pumasok agad sa isip nitong si Yuji na it is not a reason to attack. Hindi sila basta-basta umaatake lang. Hindi yun ang concept na dapat nilang i-consider dito. Kung hindi, ang reason not to attack.
Ang rason nakapareho ng kulay ng soul ng mga Kalyans ang soul ng mga Lumelians kaya hindi nagkakaroon ng conflict sa gitna ng dalawang ito. Pero ang problema guys, nang tanungin itong si Yuji si Maru kung kaya daw ba niya itong gawa ng paraan, sinagot ito ni Maru na hindi niya kayang baguhin ang color ng souls. There is no way. Imposible daw na i-repaint ang kulay ng souls. Pero kaya niya itong gawa ng paraan in some other way. Pero ang another problem na nag-arise, kung kaya yung gawin ni Maru, magagawa din ba niyang baguhin at gawa ng paraan ng soul ng susunod na henerasyon, ang mga soul na isisilang pa lamang. At dito ito magiging tricky guys, to the point na kahit anong gawin yung basa sa chapter na ito, kahit anong analysis, pwede kayong makadepict at makaisip ng isang way pero it is not accurate. Hindi ito gaano na-explain sa chapter na ito. Ayon dito kay Maru, gagamitin daw niya ang mga souls, i-harmonize niya ito at magkakreate siya ng branching and modeling system, which means sa pamamagitan noon ang lahat ng mga soul na isisilang, ang soul ng next generation ay magagawa din nilang i-model, magagawa nilang i-modify based sa branching and modeling system na to. And what they mean by this is that i-harmonize nga nilang mga soul. Dahan-dahan nila itong i-adjust, dahan-dahan nilang babaguhin ng color nito, dahan-dahan nilang i-reshape ang mga souls to the point na ma-erase nila ang cursed energy as much as possible. Uulitin ko, as much as possible. Hindi nila ma-eliminate 100% ang cursed energy. Kaya dito ay sumingit itong si Yuji na there is no other way. Kaya may mangyayari daw sa pinakamatandang Kalyan na kasama nila sa Nonax. Kaya dito guys, hindi natin alam kung anong ibig sabihin nito. Anong gustong gawin ni Yuji at nitong si Maru? Pwede tayong mag-speculate, mag-assume, tulad na lamang ng assumption ko na baka gagamitin nilang pinakamakatandang Kalyan na yon para mag-serve as a vessel sa gagawin nilang branching and modeling system ng souls. But like what I've said, walang na-state na kahit na ano tungkol doon sa chapter na ito. Medyo malabo talaga ito guys. Nakakailanganin nating antayin ang susunod na chapter para sa full explanation. Dahil for sure, kung ito lang pagbabasehan natin, manghuhula lang talaga tayo. If you ever come in contact sa kahit na anong post, kahit na anong analysis, kahit na anong review tungkol sa bagay na ito na pinaplano ni Yuji na sinabing 100% ito daw ang mangyayari, mali yun guys. Siguradong assumption lang din nila yun. Dahil putol ang statement dito ni Yuji Itadori at magka-cut tayo ng scenes papunta sa Africa. At makikita natin dito guys ang mga clan members ni Miguel, ang mga kasama niya sa tribe. Ang tribe na gumagawa ng black rope. Ang black rope na hawak-hawak ngayon ni Dabura. Maraming magtatanong, anong nangyari? Bakit nandito na ngayon si Dabura? Anong nangyari kay Mahoraga? Anong nangyari kay Yuka? Currently, nandito ngayon itong si Dabura sa Africa at kinukuha niyang black rope guys. Dahil alam nyo nga, ito ay ang isa sa ginamit nilang deal dito sa mga Simurians. Kapalit ng hindi pagsakop ng mga Simurians sa Earth, tutulungan nilang mabasag ang curse dito kay Dabura at sa kanyang batang kapatid. At sa pamamagitan ng black rope na ito, mababasag nga nila ang curse na inilagay ng Diskuntan Chief sa kanilang magkapatid. Then we get to see nakausap nitong si Maru si Dabura. Kaya alam nyo guys kung anong nangyari? Napakasimple. Pinakialaman ni Maru ang duelo sa gitna ni Mahoraga at nitong si Dabura. Tinangay niya itong si Dabura sa pamamagitan ng Nonax, which means hindi natapos ang laban ni Mahoraga at ni Dabura. At kung hindi pa yung tapos, nandun pa rin si Mahoraga sa loob ng Tokyo. Naiintindihan na din dito nitong si Dabura kung anong gustong sabihin nitong si Maru. Maliban sa pagpapaumanhin na bilang parehong warriors, napakabastos daw ng ginawa niya na pag-i-interfere sa laban nitong si Dabura. Pero ayon kay Dabura, nakuha niya na-achieve niya na ang purpose niya sa loob ng Earth. At yun na yung basagin ang curse na inilagay ng Diskuntan Chief sa kanilang magkapatid. At ngayon na nagkakaintindihan na nga ang mga Simurians at ang mga humans, although what I mean by humans is itong si Yuji Itadori lang dahil siya din naman ang may karapatan na magdesisyon dito. Siya ang pinakamalakas na human sa loob ng Earth na kumpleto na din niya ang ipinangako niya kay Dura na ang protektahan itong sila Maru sa gagawin nilang paglalakbay. Napansin din itong si Maru na may kakaiba dito kay Dabura. Yun daw ay dahil sa matapos ang laban niya kay Mahoraga, mas naging siyang isang literal na warrior. Naintindihan niya kung anong ibig sabihin nun. Pero ngayon, pwede na silang bumalik ng Simuria.
dahil hindi na sila makokontrol ng Diskuntan Chief dahil hawak na nilang black rope na babasag sa kahit na anong curse na gagamitin ng Diskuntan Chief para i-blackmail itong si Dabura. Kaya ngayon guys ay babalik na itong si Dabura at ang kanyang kapatid na nagngangalan na Supiho. Babalik na sila sa Simuria at doon na sila mamamalagi habang ang mga Loomer maiiwan naman sa Earth at magko-coexist sa mga humans. Kaya nagpaalam ng dalawang ito sa isa't isa habang sinasabi na sana in the near future magkita pa silang muli. Now for their final preparation, sisimulan na nitong si Maru ang plano nila nitong si Yuji. Sinimulan niya ng i-grasp ang soul maging ng kanyang pinakamalalapit na mga kaibigan at kapatid. Ang soul nitong si Cross, nitong si Yuka at nitong si Tsurugi. Habang sinasabi ni Yuji na hindi pa daw ba ito tatapusin at kukumpletuhin itong si Maru, na sinagot naman nitong si Maru, gagawin niyo ng mag-isa. Dahil para bang ayaw niya nang may nanunood sa kanya sa gagawin niyang proseso, sa gagawin niyang ritual. Rason kung bakit nagpaalam na si Yuji at gagawin din niya kung anong kanyang role. Habang sinasabi ng dalawang ito na I leave the rest to you. Ngayon alam natin guys na gagawin itong si Maru ritual, pero anong gagawin itong si Yuji? Itong rason kung bakit napakarami ngayon sa loob ng Jujutsu Kaisen community ang nagsasabi na ang gagawin na role, ang final mission nitong si Yuji ay ang patayin si Mahoraga. Since buhay pa nga ito at hindi na din ito malalabanan nitong si Dabura dahil babalik na nga sila sa Simuria. Kaya ang natitirang individual, ang natitirang sorcerer na may kakayahan na pumatay kay Mahoraga ngayon ay itong si Yuji Itadori. Pero ang problema guys, sobrang lakas na ng version na yun ni Mahoraga. Nakapag-adapt na ito sa light attacks, sa light speed attacks, at maging sa iba pang mas OP na abilities nitong si Dabura. So I guess ang natitirang way para patayin siya nitong si Yuji ay ang Fuga. Walang iba kung hindi ang Furnace na possibly makikita natin guys sa susunod na chapter. But to be fair at para hindi rin masyadong tumaas ang expectations nyo, ipapaalala ko lang sa inyo guys, binanggit ni Tsurugi kay Maru before bago mangyaring duelo nila na kapag umalis itong si Dabura, kapag bumalik siya sa Simuria, makakalabas na ito ng effective range para sa ginagawang ritual para i-tame ang Shikigami na si Mahoraga. Which means, ngayong pauwi na itong si Dabura at si Supiho, mataas ang tsansa na makancel din ang ritual kahit hindi papatayin itong si Yuji si Mahoraga. But who knows? Since madami pang hindi na ipapakita si Yuji, siguro itong magiging final opponent niya para patunayan na siyang strongest. Dahil alam niyo naman guys, ang lahat ng strongest sa Jujutsu Kaisen ay kinakalaban ni Mahoraga, the strongest tester. Ngayon sinisimulan na nitong si Maru ang process at ang ritual para i-conduct ang pag-cleanse at ang pag-alis ng cursed energy. Makikita natin dito guys, ang lahat ng soul, hindi lamang ng mga humans kung hindi maging ng mga cursed spirit ay nakikita niya gamit ang kanyang curse technique at ang passage of souls. Ayon pa nga dito kay Maru kung siya lang mag-isa, hindi niya kayang kumpletuhin at hindi niya kayang i-bear ang great sin na ito. Tulad ng binanggit ni Yuji, isa itong napakalaking kasalanan pero kailangan pa rin nila itong igawin regardless. Kung wala daw si Yuji, kung walang resolve ng strongest sorcerer sa loob ng Earth, hindi sapat ang resolve niya para gawin ang ritual na ito. Na kumbaga itong si Yuji talagang nag-serve as a final push para gawin niya ito. Humihingi din siya ng tawad sa lahat ng cursed spirit habang sinasabi na in the very least, rest in peace. Ngayon tulad ng sinabi ko sa inyo guys kanina, there was no confirmation pero ngayon na sinasabihan niya ng rest in peace ang lahat ng cursed spirit, chances are gagamitin nila ito as a sacrifice at papatayin nilang lahat ng ito. It was not confirmed, it was never stated in this chapter pero tulad ng sinabi ko kanina, chances are gagamitin nila ang cursed energy ng mga ito para gawin ang remodeling at ang branching system para sa susunod na henerasyon. At kasama na doon maging ang pinakamatandang kalya na nasa loob ng Nonax, which will serve as the very vessel. Dahil para saan pa ang pag-explain nitong si Maru na ang mga kalyans ay kayang mag-house, kayang mag-serve as vessel para sa mga souls kung hindi naman nila papakinabangan ng logic at ang concept na yon. Ngayon habang ginagawa nitong si Maru ang proseso at ang ritual, nag-appear na din dito ang souls ng kanyang mga kaibigan. Si Maru, si Yuka at ang kanyang twin brother na si Cross. Ngayon linawin ko ulit guys, wala itong physical bodying tatlong ito dito Wala talaga sila dito. Nasa loob sila ng Passage of Souls
Kaya ang soul ng tatlong ito ay tumutulong lamang kay Maru. Mga presence lamang ito na naidadala ng souls nila sa loob ng Passage of Souls. Na-touch naman si Maru sa presensya ng tatlong ito, especially ang dalawang magkapatid na Tsurugi at Yuka dahil nagkaroon pa nga ng hindi pagkakaintindihan sa gitna nilang tatlo. Nakalaban niya pa si Tsurugi pero ngayon tinutulungan pa rin siya nitong si Tsurugi. At ngayon, sisimulan na nilang ritual. Ang dalawang magkapatid na ito na pareho ng curse technique na konektado ang curse technique, sinulan ng prayer. Habang sinasabi na with a prayer of peace, I shall conduct the completion of the ritual of harmony. Habang makikita natin guys, unti-unti nang nagbabagot, kumikinang ang lahat ng souls ng mga cursed spirit. However, this is where the chapter ends. But don't worry, sa susunod na chapter ay makikita natin kung magsi-see through ba talaga ang gagawin nilang prayer na ito, ang ritual na ito. Makukumpleto ba nilang pag-eliminate ng cursed energy o hindi? May magaganap ba at may mag-i-interfere na hindi nila inaasahan? Tulad na lamang ng anak ni Yuta at ni Maki na even up to now, hindi pa rin natin nakikita. Mangyayari nga ba ang laban sa gitna ni Mahoraga at ni Yuji Itadori? Ang pinakamalakas na version ni Mahoraga guys, kontra sa pinakamalakas na sorcerer. O baka naman, makancel na lang ang ritual dahil malayo na nga si Dabura, dahil makakauwi na siya ng Simuria. Stay tuned lang guys dahil maire-release naman natin ang spoiler para sa chapter 24 by this coming Thursday. Para ma-notify kayo pagka-release ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.